Naramdaman ko ang pagtutol niya sa pagtanggal ko dito. Ngunit naging matigas ako at desididong tanggalin ang mga bisig niya sa pagkakayakap sa bewang ko. I heard him let out a deep sigh, ngunit wala akong salitang narinig mula dito. Makaraan ng ilang segundo ay sumuko na ito at kusang inalis ang kamay niya sa pagkakahawak sa bewang ko. Nang makarating kami sa ground floor ay hinayaan ko siyang maunang bumaba ng elevator dahil hindi ko maalis ang pagkailang ko, knowing that he can watch my every move from the back. Nakasunod akong naglalakad sa likod ni Sander palabas ng building na yon gamit ang glass door na may malaking exit na nakalagay sa taas nito. Automatic at motion sensored ang glass door sa entrance at exit ng building, kaya agad itong bumukas nang lumapit si Sander roon at agad din naman akong sumunod sa kanya. Habang si Sander ay huminto sa gilid ng aisle kung saan dumaraan ang mga sasakyang nagbababa ng sakay. Makalipas ang ilang minutong paghihintay ay may tumigil na isang itim na kotse sa harapan ng lalaki. The car was plain but speaks with pure elegance and power. Hindi basta-basta ang kotse na yon, around $12.5 million ata ang price noon sa market kung hindi siya nagkakamali. Hindi ko alam kung sasabay ba ako sa kanya o magta-taxi na lang at magko-convoy dahil wala naman itong nabanggit sa setup nila papunta sa pagmimitingan namin. I don't want to assume na papasakayin ako ni Sander sa magara nitong sasakyan. Besides, 2 tao lang ang kasya sa sasakyan nito. I'm not sure if he does have a driver or not. Kung meron, obviously, hindi ako pwedeng sumabay sa kanya. Lumabas ang isang lalaki mula sa driver's seat at agad na inabot ang susi kay Sander. Agad nitong kinuha ang susi at pumunta sa may pintuan ng driver's seat. Binuksan nito ang sasakyan, ngunit bago ito tuluyang sumakay ay tiningnan siya nito. "Are you coming?" tanong ni Sander sa akin. Saglit itong tinitigan dahil sa sobrang inis, ngunit ako rin ay ang unang bumawi dahil sa kakaibang kuryente na naramdaman ko dahil sa mga titig nito. Inirapan ko ito bago muling nagsalita. "Yes," I said when I finally find the courage to speak. "Okay, good. See you at the Linid de Amor restaurant. You know where that's right?" Patuloy nito using his thick Italian accent. "Yes," nagugulo ang sagot ko. Bakit nito tinatanong kung alam kong ang lugar na yon? Hindi niya ba ako isasabay? Nang makasagot ako agad nang pumasok ang lalaki at mabilis na pinahururot ang kanyang sasakyan. I was left dumbfounded. Did he just left me? Ang sira-ulong yun. Pinaghintay na nga siya ng matagal tapos ngayon, pinag-commute pa siya. Bigla naman ako nilokob ng kakaibang inis para sa lalaking yun. I can't believe that he could be this ungentlemanly that he wouldn't even had the courtesy of offering me a ride. Gago, inis na sigaw ko dito kahit alam kong hindi naman niya ako maririnig dahil nakalayo na ito. Buweset na lalaking yun. Mapapagastos pa ako sa taxi nang wala sa oras. Di naman to kasama sa company budget kaya di ko pwedeng i-reimburse. Hays, lagas na naman ang allowance ko nito. Pansit canton at sardinas na naman ako hanggang sa makasweldo ulit. Wika ko sa sarili habang inis na naghahantay ng taxi na maaring sakyan. Makalipas ang ilang minuto ay swerte namang nakakuha ko ng taxi at agad na sinabi ang lugar kung saan siya pupunta. Nagdadasal ako na sana hindi ako matraffic dahil kung hindi, baka maglakad na lang ako pauwi. Dahil sa mahal ng pamasahe. Hindi naman talaga ako madalas gumamit ng taxi bilang mode of transportation kapag nakikipag-meet sa mga client. Nagko-commute ako palagi and pumupunta sa meeting place ng at least an hour early para meron na akong enough time para mag-ayos at maging presentable sa client. Hindi na ako nagdalawang isip. Nag-commute na ako ngayon dahil baka tupakin na naman ang demonyo at umalis sa restaurant kapag nalit ako ng sobrang tagal.
After 30 minutes, nakarating na rin siya sa wakas at kung mamalasing ka nga naman, inabutan ako ng traffic. Kaya ang supposedly na 100 plus na bill sa taxi dahil malapit lang naman ay umabot ng 350 pesos. Allowance ko na to ng buong isang linggo. Nang tuluyan na akong makababa ay agad kong nakita ang demonyong lalaking may nakakaakit na mata. Agad naman ko siyang tinitigan ng masama nang makasalubong ang aming paningin. Hindi ko na tinago ang pagkainis ko dito dulot ng pang-iwan niya sa akin kanina. It took you 30 minutes. I've been waiting here too long. Kanina pa ko nagugutom. Nakasimangot nitong bungad sa akin. Abay, ito pa talaga ang may ganang mainis. Kung isinabay niya sana ako kanina sa kotse niya di sana sabay kaming dumating dito. Hindi ko kasalanan na traffic, okay? Hindi ko na maitago ang pagkainis ko sa kanya. Whatever, I'm hungry. Wika nito sabay pumasok na sa loob ng mamahaling restaurant. Nagdadalawang isip ko kung susunod ba ako dito o hindi. Hindi kasi sinabi ng lalaki kung ito ba ang magbabayad ng kakainin nila or kikibi sila. Mahirap nang mapasubo, baka ang ending nito, maghugas siya ng plato. Table for two, narinig niyang sabi ng lalaki. Medyo nakahinga ako ng maluwag nang marinig ang sabi ng lalaki. At least, isasama niya naman pala ako sa pagkain. Agad na siyang sumunod dito. Ngunit di pa siya nakailang hakbang nang tumunog ang telepono nito at di sinasadyang marinig ang usapan ng mga ito. Yes, Kat, I'm already here at the restaurant. I already reserved a table for us. I'll wait for you here. Yun lang at agad na itong binaba ang tawag at inilagay ang telepono sa kanyang bulsa. Crap, that other seat wasn't for me. Buwisit talaga ang lalaking to. Muntik na naman akong mapahiya. You can look for your own table. Then wait for me to finish my dinner so we can talk. Wika nito sa kanya nang harapin ito. Magsasalita pa sana ako pero agad akong tinalakuran nito. Sabi na nga ba balak pa siyang gawing pulubi ng gagong to. Isinama-sama siya dito, di naman pala niya sagot ang pagkain. Akala ko pa naman, chance ko nang makakain sa mamahaling restoran ng libre. Akala lang pala niya. Sa bagay, sino nga ba siya para pag-aksaya niya ng pera? Katulad ng pag-aksaya niya ng pera sa mga babae niyang mukha namang ispasol. Ang mukha. Am I jealous? No way. Agad niyang inalis ang ideyang yun sa kanyang isipan at mabilis na umiling, hoping na mas mabilis mawaksi sa isip niya ang hindi ka nais-nais na ideya na pumapasok sa isip ko. Boss, pwede ko ba makita ang menu nyo? Bulong ko sa waiter na sumalubong sa akin. Tinitingnan niya ang menu at nagbabaka sakali na merong 50 pesos na pwede niyang orderin para di nakakahiyang maghintay sa loob. Yes ma'am, here's our menu. Inabot ng waiter ang menu sa akin at halos lumuwa ang mata ko nang makita ko ang presyo ng mga pagkain. 2,000 pesos ang pinakamura. Baka magdilil na ako ng asin sa isang buwan pag nagkataon. Hindi na pala ako kakain. Dito na lang ako sa labas. Maghihintay. Nahihiyang sabi ko sa waiter nang ibalik ko ang menu at tumalikod na para lumabas. Kuya guard, patambay muna dito ha. Dito ko na lang hihintayin ang boss ko. Kumakain kasi. Wika niya sa guard sa labas ng restaurant. Labag man sa loob ko, ngunit hindi ko maiwasang makaramdam ng panliliit dahil sa kasalukuyang katuyuan ko. I'm not really a fan of self-pitying but I can't help it. Walang problema ma'am. Ganun talaga kapag normal na taong katulad natin. Hindi pwedeng makisalamuha sa kanila. Di natin afford mamumuloy tayo pag nakipagsabayan tayo. Isang bilang per table, katumbas na ng isang buwang sahod natin, di ba? Pabirong sabi ng guard sa kanya. Tila naman bumalik sa kasalukuyan ang isip ko nang marinig ang sagot ng guard na naroon. Oo kuya, baka may ginto nga ang pagkain nila. Abangan ko mamaya. Itatapon nilang ang pagkain, baka may maiwang ginto. Maibinta. Natatawang sabay ko sa biro nito. Ito ma'am, upuan. Upo muna kayo. Baka matagalan pa yung inaantay nyo. Alok ng gwardiya sa kanya.
Salamat kuya, pasasalamat niya dito. Hindi pa nakakalipas ang ilang minuto na may dumating na isang napakaganda at sexing babae. Hindi ko alam kung bakit pero sinundan ko ito ng tingin. Somehow, I was hoping that it was not the girl that Sander was talking over the phone. But to my dismay, the stunning girl went straight to Sander's table and gave him a peck on the lips. Immediately turned my eyes away from them. I don't know why, but I can't bear the sight of them getting cozy with each other. I felt a jolt pain in my heart with the sight of that. I was trying my hardest to hold back my tears when I heard someone speak, dahilan upang mapagawi rito ang aking tingin. You're the girl who's outside of Sander's office. Simula pa kanina, right? Agad naman akong nag-angat ng tingin at pasimpleng hinawi ang butil ng luhang nakatakas sa aking mga mata. Are you talking to me? Agad kong tanong dito na mag-angat ako ng mukha upang harapin ang lalaking pinaggagalingan ng boses. Is there anyone here? Natatawang tanong naman ng lalaki. Malay ko ba kung si Kuya Guard kinakausap mo? Piloso pong sagot ko. I'm not really in the mood to be polite to anyone right now. Ang bulong ko sa sarili ko. Bagya akong natitigan ang lalaking nasa aking harapan. Matangkad ito at mukhang may sinasabi. His amber eyes is like fire soaring into my soul. Kahit na sinong babae ay mabibighani dito. Pero para sa kanya, hindi sapat ang mga ito upang buhayin ang alab sa pagkatao niya. Only one man can do that, and that man is enjoying the company of a gorgeous woman inside the restaurant. Bakit ba naisingit ko na naman ang gagong yun? Funny, but yes, I am talking to you. Oo, ako nga yun. May kailangan kasi akong i-present kay Mr. De La Torre kaya inaantay ko siyang matapos kumain. Paliwanag niya dito. Matagal ka na niyang pinag-antay sa opisina niya, pati ba naman dito? It seems that Sander is trying his best to make you stay and prolong your presence. Maybe he wants to be with you. Mukhang ayaw niyang umalis ka kaagad. Nakangiting wika nito sa kanya. Bakas ang panunodyo sa tinig nito. Really? That's how you see it? He wants to be with me? Yeah, right. More like he wants to annoy me. Kuminto ko dito at hindi ko na nagawang itago ang pagkainis na nararamdaman ko. I am sure of that. He's been my buddy for quite some time now. Now I know him more than anyone else. He just have a peculiar way of showing it. That's why most of the time he was misunderstood. Wala akong maintindihan sa sinasabi mo. Ang alam ko lang, siya na ang pinakagagong lalaking nakilala ko. Inis pa rin niyang sagot dito. Wanna beat? I bet when I go inside that restaurant with you in my arm, he would come running to our table and would probably punch me in the face. Mas lalong lumapad ang ngiti nito. You're crazy. I bet that would never happen. He wants nothing to do with me. Nakipag-break nga siya sa akin dahil hindi daw kami bagay kaya napaka-imposible niyang sinasabi mo. Sunod-sunod kong sabi dito. It's already too late when I realized that I already blurred out something about our past. Aha, you're an ex-girlfriend. That explains everything. The more reason why I should bring you inside. Nasisiyang wika nito. Teka, wala akong pambayad. Ang mahal ng pagkain dyan eh. Don't worry, my treat. By the way, I'm Magnus Vladimir Montijo, your knight in shining armor. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod dito dahil sa biglaan nitong paghila sa aking kamay. Siya na rin mismo ang nagkawit ng kamay sa kanyang bisig bago kami tuluyang pumasok sa loob ng restaurant. Who may refuse a pre-dinner in a luxurious restaurant? It's not like everyday na merong isang taong hindi mo naman kilala ang mag-aalok ng isang magarbong dinner just to prove this point. Napangiti na lang ako dahil kahit papano ay hindi ko na kailangan maghantay ng matagal sa labas. Bukod ba dun ay makakakain na ako ng masarap dahil sa totoo lang ay kanina pa walang laman ang tiyan ko dahil sa matagal na
paghihintay kay Sander kanina. They went inside and they were immediately attended by waiters. Mukhang VIP dito ang lalaki dahil halos lahat ata gustong mag-serve sa amin. Bahagyang hinila ni Magnus ang upuan upang paupuin ako. Matapos noon ay agad naman itong umikot sa harap ko. Hindi pa man kami nagiinit sa aming upuan na marinig ko mula sa aking gilid ang pamilyar na boses. What do you think you're doing? May narinig akong inis sa tono na salita sa likod ko. Humugot muna ako ng isang malalim na hininga bago ito hinarap. Inihanda ko ang ubod na tamis kong ngiti upang ipakita dito na walang epekto sa akin ang ginawa nitong pambabaliwala sa akin. Kahit sa loob-loob ko ay awang-awa na ako sa sarili ko. Para akong pulubing namamalimos sa kanya ng atensyon. Para akong asong habol ng habol sa kanya at masaya na sa kakaunting butong ibinibigay nito. Mas lalong tumatatak sa isip ko ang layo ng agwat naming dalawa. Bumalik sa isipan ko ang nangyari sa 10 taon na nakakaraan. Ang masasakit na salita na sinabi nito sa akin noon. I am waiting for you, Mr. De La Torre, and Mr. Montejo is kind enough to offer me a table while waiting for you. Nakangiti pa rin sabi ko dito. Mas lalo namang dumilim ang mukha nito dahil sa sinabi ko. Hey buddy, bati ni Magnus dito. Shut up, I'm not talking to you. Wika nito na hindi man lang tinapunan ng tingin ang lalaki. That was rude. Natatawang sabi ni Magnus na halatang hindi ni ininda ang pagsusungit ng kaibigan. I don't care. You know, I could punch you right now, but I'm not in the mood. Wika nito sa akin pa rin nakatingin na matalim ang titig. Pilit kong nilalabanan ang titig niya. Ayaw kong magpatalo kaya sinalubong ko ang mapanghusga nitong titig sa akin. Are you done with your dinner, Mr. De La Torre? Can we proceed to our meeting? I was giving him a fake smile to annoy him more. No and yes, let's go. Wika nito at agad hinila ang braso ko, dahilan para magulat ako at biglang mapatayo. Wait, where are we going? Takang tanong ko dito habang nagpupumilit na kumuwala sa pagkakahawak nito. I thought you want to proceed with your presentation. Oo nga, pero pwede bang kumain muna kami? Kanina pa ako nagugutom eh. Sayang naman yung libre ni Magnus. Painosento kong sabi, without knowing that with those words, I was awakening the best inside him. Deliver all my orders to my penthouse. Utos niya kay Magnus. We don't have delivery bro. Sagot naman ni Magnus na natatawa sa inasta ng kaibigan. I will triple the price. Just have it delivered to my penthouse. Matalim niyang sabi dito. Ayibo, it's pleasure doing business with you. Kung araw-araw ganito, mas lalong lalaki ang restaurant ko. Nakangiting sabi nito. Ikaw ang may-ari nito? Gulat na tanong ko kay Magnus. Hindi ko ba nabanggit? Nakangiting baling nito sa akin. Unfortunately, sarcastic kong sagot dito. Of all the details na makakalimutan nitong sabihin ay ang pagiging may-ari nito na isa sa pinakasikat na restaurant sa Pilipinas. Naramdaman ko ang higpit ng hawak ni Sander sa braso ko matapos marinig ang tila paghanga ko sa lalaki. You are amazed that he owned this fucking place. Did you know that I own half of all establishment here in the Philippines? Halos pasigaw na sabi nito sa akin. So, bakit ka sumisigaw? Kailangan bang i-broadcast? Panunuya ko dito, halata namang mas lalo itong nainis dahil sa sinabi ko. Let's go, wika nito sa akin at pilit na niya akong hinila palabas ng restaurant. Bahagya ko namang nasulyapan ang babaeng kasama ni Sander kanina na bakas din ang gulat sa mukha. Teka nga lang, grabe ka makahila ha. Sabi ko dito, ngunit parang wala itong narinig at patuloy pa rin sa paghila ng aking braso. Hoy, ano ba? Saan mo ba ako dadalhin? Sigaw kong muli dito nang hindi pa rin ito binibitawan ang braso ko.
To my penthouse, maikling sagot nito. What? Anong gagawin natin sa penthouse mo? Ba't di na lang tayo bumalik sa office mo para doon ko ipakita sa'yo ang presentation ko? Nauutal kong sabi dito. Hindi naman ito nagsalita at nanatili lamang seryoso ang napakagwapo nitong mukha. Hindi ko maintindihan, ngunit may tila kakaibang kaba ang biglang lumukob sa aking dibdib. Maya-maya pa ay dumating na ang kotse nito. Galing sa parking, walang imikit nitong binuksan ang passenger seat at walang habas akong hinila at pilit na pinapaupo sa passenger seat. Malakas kong iwinaksi ang braso ko upang matanggal ang pagkakahawak niya ron. Nang mabitawan niya ito ay agad ko siyang hinarap at sinalubong ko ang madilim nitong mukha, ngunit ako rin ang unang nagbawi ng tingin sa kapadabog na pumasok sa loob ng sasakyan. Ito na rin mismo ang nagkabit ng seatbelt ko bago tuluyang isinara ang sasakyan at umikot na papunta sa driver's seat. Wala pa rin akong imik na pumasok at nang paanda rin na ang sasakyan. Ilang minuto ang nakalipas ay wala pa rin ni isa sa amin ang nagsalita. Hindi ko na rin sinubukang kausapin ito dahil mukhang bad mood pa rin ito dahil buong biyahe itong nakasimangot. Now lang niya naramdaman ang pagod dahil sa sarap at komportable ng pagkakaupo niya sa sasakyan ni Sander. It was like this set was made for her. US kontra ko sa aking sarili. Oo nga naman, bakit pa kasi pumapasok sa aking isipan na that seat was made for me? I don't belong here and I will never be, not and even in my dreams. Makalipas ang ilang minuto, ay unti-unting hinila ng antok ang aking mata. Hindi na sumagi sa isip ko kung saan sila pupunta ni Sander. Right now, all I want is to take advantage this moment and enjoy every second of it. Naalimpungatan ako nang maramdaman kong may bahagyang humaplos sa aking pisngi. I don't want to assume pero wala naman akong ibang kasama sa sasakyan, kaya nasisiguro kong si Sander yun. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. It seems like all the air was sucked out of my body when I found his face an inch away from mine. I was drawn into reverie when my eyes met the most gorgeous pair of eyes I had ever seen in my entire life. I couldn't utter a word. My thoughts were focused on either his eyes or his lips. I remember how soft his lips is like it was yesterday. I don't know what got into me, but I was praying hard that Sander will take the distance between our lips. After a few minutes of having tug of war with our eyes, he finally broke the silence. We're here, halos pabulong nitong sabi na hindi pa din inaalis ang pagkakalapit ng aming mukha. I'm still not moving. I was hoping that he will kiss me, but to my dismay, he unbuckled my seatbelt and finally put a distance between them. She immediately went out of the car and waited for him. Sander gave his car key to his personal driver and went directly to her. He grabbed her hand and almost dragged her to the elevator located in the end of the hall. He entered a passcode, then the elevator door opened. I think this is his own private elevator dahil may passcode. Bago ka makasakay at pagpasok mo sa loob, walang ibang floor kundi ang top floor na sa tingin niya ay isang lokasyon kung nasaan ang penthouse nito. He is still holding her hand. She felt awkward but she didn't want to confront him. That's why pasimple niyang hinila ang kamay niya, ngunit mas lalo nitong hinigpitan ni Sander nang maramdaman niyang pasimple nitong hinila ang kanyang kamay. Hinayaan na lamang niyang hawakan ni Sander ang kamay. Total, she liked the feeling of him holding her hand just like the old time. Erase, don't you dare go there, saway niyang muli sa sarili. Hindi rin niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit ba siya pumayag na sumama sa gagong ito. Sa bagay, may magagawa pa ba siya kung wagas makahila tong demonyong to, ngunit ubod ng gwapong lalaki sa tabi niya. Sabihin mo, gusto mo din kasi. Her inner self is becoming annoying maybe because deep inside her, she knows that she's right.
Pagdating nila sa top floor ay agad na bumukas ang pinto ng elevator at bumugad ang pinto ng penthouse ni Sander. Hindi maipagkakaila ang ganda at moderno nito. Kahit sa labas pa lang ng pinto, alam mo na agad na milyones ang ginastos para dito. He punched his code and used his fingerprint to unlock the door. Wait for me in the living room. I just take a quick shower. Baling nito sa kanya nang sa wakas ay bitawan na nito ang kanyang kamay. Wait, what? No, let's just talk first before you take your shower so we can conclude this meeting and I can finally go home. Kung hindi mo napapansin, this is over the past office hour. Dahil sa ginawa mo, ay inabot na ako ng 10 oras ng gabi dahil ang dami mong chichi-bureche. If hindi mo napapansin, Mr. De La Torre, it is already 11 p.m. Gusto ko nang magpahinga. Mahabang litanya niya dito.